Ayan, isang magandang gabi po sa ating lahat. Salamat sa Panginoon at narito po kayo upang makinig ng mga aral mula sa Biblia. So, salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya po sa bawat isa. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay makikita sa aklat ng Genesis chapter 37 verse 12 to 36. Genesis chapter 37 verse 12 to 36. Ang sabi po dito, isang araw nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, "Gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid." "Opo," tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, "Tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos, bumalik ka agad nang malaman ko." Lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. "Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan." Sagot niya, "Saan ko po kaya sila makikita?" Sinabi ng lalaki, "Umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta." Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. Malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, "Ayan na ang malhiligmang naginip. Patayin natin siya at ihulog sa balon. At sabihing siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyari sa kanyang mga panaginip." Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, "Huwag, huwag nating patayin. Huwag natin siyang pagbubuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin siya sa balon." Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inihulog sa tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, "Wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin. Laman ng ating laman at dugo ng ating dugo." At sila'y nagkasundo. Kaya't nang may dumaraang mga mangangalakal na Midyanita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Pagbalik ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ang sabi, "Wala na sa balon si Jose. Ano ang gagawin ko ngayon?" Nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, "Nakita po namin ang damit na ito. Tingnan ninyo kung ito nga ang samahal ninyong anak." Nakilala niya agad ang damit. "Kanya nga ito, pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko." Pihong nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Sinira ni Jacob ang suot niyang damit at nagsuot ng damit pangluksa. Ipinagluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Inaliw siya ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Sinabi niya, "Mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak." Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Samantala, pagdating sa Ehipto, ipinagbili si Jose ng mga Midyanita kay Potifar, isang punong kawal ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa
gabing ito na muli ay narito ang aking mga kapatid upang makinig ng iyong mga salita. Tunay nga Panginoon na nagpapasalamat kami sa iyong pag-ingat sa bawat isa na Panginoon para makapakinig ng mga aral mula sa Biblia. And Lord, patuloy ang hiling at dalangin namin na samahan mo kami sa oras na ito nang sa gayon ang iyong mga salita ang patuloy na manguna sa aming mga buhay at magamit namin sa pang-araw-araw naming mga buhay. Salamat Lord, tunay nga ang guidance mo ang aming hinihiling ngayong gabing ito. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, lahat naman tayo ay naging anak. So, sa mga anak dyan, meron bang paborito ang inyong mga magulang? So, siguro sa isip nyo, may nagsasabing, may paborito nga ba si mama? May paborito nga ba kaya si papa? So, sa mga magulang naman po, meron po ba kayong paboritong anak? So, yung iba, sinasabi, wala silang paboritong anak. Pero minsan, may mga times na may mga anak na nararamdaman nila na hindi sila paborito ng kanilang mga magulang. May pinapaboran, kumbaga. Dahil minsan, nararamdaman natin na bakit kaya parang mas mahal ni mama o bakit kaya mas mahal ni papa yung ate ko o yung kuya ko? O kaya, bakit kaya mas mahal ni papa at ni mama si bunso? So, may mga ganong senaryo. So, hindi natin yan siya maiiwasan. Pero, wag naman kayong mag-alala. So, nakaka-relate din naman ako sa inyo. So, tunghayan natin kung ano yung mangyayari kay Jose dahil sa galit ng mga kapatid nito sa kanya. Dahil siya nga yung paboritong anak ni Jacob. So, ang unang point natin, ang utos kay Jose. So, sa verse 12 hanggang 17, ang sabi doon, isang araw nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Opo, tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos bumalik ka agad nang malaman ko. Lumakad nga si Jose mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan, sagot niya. Saan ko po kaya sila makikita? Sinabi ng lalaki, umalis na sila at ang dinig ko'y sa Dotan pupunta. Sumunod si Jose at natagpuan nga roon ang mga kapatid. So, nung si Jose ay inutusan siya ng kanyang ama, nag-opo agad siya. So, wala na siyang ibang sinabi. Basta susundin niya kaagad si Jacob. At nagbilin pa nga ito na kung tignan mabuti kung nasa mabuti silang kalagayan. So, bumalik agad si Jose kung okay yung mga kapatid niya. So, hinanap niya yung kanyang mga kapatid hanggang sa makita niya nga sila doon sa Dotan. So, kapag tayo ba ay inuutusan ng ating mga magulang, sumusunod din ba tayo agad gaya ni Jose? So, dapat 'di ba na once tayo ay inutusan ng ating mga magulang, dapat susunod tayo agad. Hindi yung sasagot pa tayo ng wait lang, sasagot pa tayo ng sandali lang, or saglit lang, naglalaro pa ako. 'Di ba may mga ganun. So, kapag inutusan mo, ang daming dahilan, kakasandali, inaabot na talaga siya ng oras. So, hindi pa rin siya sinusunod. So, dapat tayo, sumusunod tayo agad. Lalo na tayong mga Kristiyano. Dapat isa sa mga ugali na meron tayo, sumusunod tayo sa mga magulang natin, di ba? Siyempre, magulang natin sila o sa kung sino pa man yung mga mas nakakatanda sa atin. As long as hindi masama
yung kanilang pinapagawa o yung kanilang inuutos sa atin. So, ayan na, sa mga young people dyan o sa may mga magulang dyan, kapag inuutusan tayo ng ating mga magulang, so dapat susundin natin. And sa atin namang point number 2, ang sabi dito ay ang planong pagpatay kay Jose. So sabi sa verse 18 hanggang 24, malayo pa'y natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon. At sabihin siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung anong mangyari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, wag nating patayin. Wag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Jose, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inuhulog sa isang tuyong balon. So, grabe yung kinahinatnan nung galit or inggit nila, no? So, para pagplanuhan nila na patayin si Jose na kapatid nila. Dahil si Jose ay ang paboritong anak ni Jacob, ninanais nila na mamatay ito. Tapos, para hindi sila managot, sasabihin nila na mabangis na hayop ang gumawa ng kay Jose o yung pumatay kay Jose. So, buti na lang si Ruben, meron siyang konsensya. So, inisip niya na ihulog na lang sa balon si Jose para kahit papano ay may chance siya na maligtas yung kapatid niya. So, ang saklap siguro, no, kapag yung meron tayong ganito na mga kapatid, tapos tayo yung paboritong anak ng mga magulang natin. So, kasi isipin nyo, no, sariling dugo, sariling laman natin. Pero ganun ang gagawin sa atin. Kasi galit sila, kasi inggit sila sa atin. So, ako parang, kung ganun rin lang naman, parang ayoko na lang maging paboritong anak. Wag na lang. Pero wala naman po siguro sa atin na ganun, no? Wala naman sanang ganito sa atin. Na kung ma-filman natin na hindi tayo paboritong anak, kahit talagang minsan, may times talaga na nakakaselos, or nakakadamdam, masakit sa damdamin siya, pero wala tayong magagawa. Ganon siya talaga. So, likha na sa ating mga tao na may ganon talaga sa pamilya natin. So, gawin na lang natin yung best natin para maipakita sa kanila na mahal natin sila kahit hindi nila tayo paborito. So, kahit naman kasi hindi ka paborito ng mga magulang mo, mahal ka pa din nila. Baka feel mo lang na hindi kasi sa tingin mo, meron nga silang pinapaboran, pero alam natin na mahal ka ng magulang mo. So, kung feel mo na hindi ka paborito ng magulang mo, isipin mo na lang, mahal ka niya. Lagi mo na lang yun tatandaan. So, atin namang point number 3, ang pagbenta kay Jose. So, sabi sa verse 25 to 36, habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala, papatay natin ang ating kapatid. Mabuti pa ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Kaya't nang may dumara ang mga mangangalakal na Medyanita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Pagbalik ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ang sabi, wala na sa balon si Jose, ano ang gagawin ko ngayon? Nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose.
Pagkatapos, dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, "Nakita po namin ang damit na ito. Tingnan nga ninyo kung ito nga ang sa mahal ninyo, anak." Nakilala niya agad ang damit. Kanya nga ito. Pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Pihong nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Sinira ni Jacob ang suot niyang damit at nagsuot ng damit pangluksa. Ipinagluksa niyang ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Inaliw siya ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Sinabi niya, "Mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati sa pagkawala ng aking anak." Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Samantala, pagdating sa Ehipto, ipinagbili si Jose ng mga Midianita kay Potifar, isang punong kawal ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. So, ayan, hindi natuloy yung plano nila na pagpatay kay Jose. Kasi, nagsuggest naman itong si Judah na ibenta na lang kaysa patayin kasi wala naman silang mapapala kung papatayin nila, di ba? So, pagkakakitaan naman nila ngayon. So, 20 pirasong pilak ang halaga ng pagbenta nila kay Jose. Hindi nila pinatay, pero binenta naman nila. Kaya nung tinignan ni Ruben si Jose para iligtas siya dun sa balon, wala na siya kasi nga binenta na nila Judah. So para naman ipamuka sa kanilang ama na si Jacob na pinatay ng hayop si Jose, nagpatay sila ng kambing para magamit nila yung dugo nito at ilagay sa damit ni Jose para akalain ng tatay nila na pinatay nga ito ng hayop. So, madiskarte si Judah, no? Pinagkakitaan pa yung kapatid talaga. So, para lang mawala na sa paligid nila si Jose. So, pinagplanuhan na lang nilang patayin at ibinenta nila. Makikita natin dito na kahit magkakapatid, kahit magkakapamilya, talagang nagtatrayduran. Dahil sa pera, dahil sa inggit, dahil sa galit. So, malungkot man pong isipin. Pero kahit hanggang ngayon, may mga ganitong nangyayari pa din. So, hindi nga lang kapatid yung mga nagbabalak na patayin, yung pamilya nila. Merong mga anak na ginagawa din ito sa kanilang magulang. So, marami tayong mga nababalitaan na ganyan dito sa Pilipinas na pinatay ng anak yung magulang dahil hindi siya pamamanahan. So, dahil sa pera, dahil sa galit, nagagawa nila yung mga ganong bagay. So, yung realidad ng buhay sa mundong ito talagang nakakalungkot. Sa pagiging makasarili natin, sa kainggitan natin, sa galit natin, kaya pinag-iisipan natin ng masama yung kapwa natin. And worse, yung pamilya pa talaga natin. So sana tayo, hindi natin isipin ito. Sana hindi natin gawin ito. Kung sa tingin natin ay may pinapabura ng mga magulang natin, magdasal tayo kasi si Lord, kahit kailan, hindi niya naman tayo iiwan. Paborito tayo lahat ni Lord, pantay-pantay ang tingin niya sa atin. At yung pagmamahal niya sa atin, kahit tayo matigas yung ulo natin, hindi yun nababawasan. Lumalayo si Lord sa atin dahil tayo yung nauunang lumayo sa Kanya. So, wag nating gayahin yung ginawa ng mga kapatid ni Jose. Maging aral to sa atin na hindi dapat tayo nagtatanim ng galit sa mga kapwa natin, lalo na sa pamilya natin. Siyempre, alam naman natin na wala naman po talagang perpektong pamilya. Dadating at dadating tayo sa punto na hindi tayo magkakaunawaan, pero palagi po nating pairalin yung pagmamahal, gaya ng pinaparamdam sa atin ng ating Panginoon, na kahit marami tayong pagkukulang, nandyan siya para punan ng lahat ng iyon. Kaya sana, nawa sa gabing ito, huwag sasagi sa isip ng bawat isa sa atin na magawa natin ito. Kundi palagi tayong
umintindi sa kapatid natin, sa magulang natin, sa kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin. Lagi nating iisa-isip, lagi nating pong isa-puso, na palaging piliin maging mabuti. Yun lamang po at maraming salamat. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. So, Lord, salamat po sa iyong mga aral. Salamat sa iyong mga salita na patuloy na nagpapabago ng aming mga buhay sa pamamagitan ng mga salitang ito, Panginoon. Patuloy kaming natututo na hindi magtanim ng sama ng loob, ng galit, hindi kami mainggit kung hindi man kami ang paboritong anak. Pero Lord, alam namin na paborito mo kami. Kaya sa iyong piling, dapat maging masaya na kami, dapat maging kontento na kami sa pagmamahal na ibinibigay mo sa amin. Kaya Lord, salamat po sa iyong mga salita. Patuloy mo kaming samahan sa gabing ito, sa gabing ito, Panginoon, na ang aming mga panalangin ay dinudulog namin sa iyo. Tunay nga na naniniwala kami at nagtitiwala kami sa iyong mga salita at sa iyong mga pangako. Salamat, Lord. Ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.